Siya po ang ating Pastor Jocelyn Hernandez. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dahil pinagaganap na langit ngayon na kasama sa lugar na ito. Sabi mo nga sa katabi mo, God bless you, sister. Check your foundation. Sino po sa inyo ang meron ng mga sariling bahay? Nakapagpatayo ng sariling bahay? Praise God. Nung pa kayo yung nagdesisyon magpatayo ng bahay, kayo ba ay naging concern sa kung anong magiging yari nito? Basta nagbigay na lang kayo ng pera sa isang piyon, sa isang engineer, o sa isang kung sino lang nakita mo dyan, no? At basta na lang ginawa ang bahay mo. Hindi ba kung tayo papatayo ng bahay, concern tayo saan? Ano magiging tsura nito? Ano pundasyon nito? Salita tayo. Kasi baka mamaya, tatayo ang bahay mo sa laging binabaha. Parang yung bahay namin, papalusong. Kung ang kalsada ay eto, nandyan yung bahay namin. So sa tuwing babagyo, taon-taon, bumabaha. Hanggang leeg ng bibi. Hindi, hanggang leeg po talaga namin. So, hindi wise, di ba? Bakit? Kahit gaano katibay, kahit gaano maganda ang mga furnitures, kahit gaano mo linisin ito at alagaan, masisira. Kasi laging babad ng tubig, di ba? So, napakahalagang sinecheck natin, syempre, sa tinatayo. At ang pinakamahalaga, alam niyo ba kung anong pinakamahalaga sa building? Pundasyon. Pundasyon. Foundation. So, napakahalaga, hindi lamang sa mga building, kundi sa ating mga buhay. A solid foundation is important to the longevity of a building or buhay natin, a building's life. At hindi lamang yon, it is also crucial to the life and health of a church and our life in Christ. Napakahalaga ng pundasyon. Kung ang mga pundasyon ay may crack, sino dito yung may mga bahay na alam mo namang maganda semento pero tumatagas? May tumatagas, di ba? Alam mo yung bumubukal yung tubig? May crack. Tama po ba? Sa San Juan, yung ating church doon, buo naman, semento. Pero tuwing umuulan, kaya tayo nagpa-renovate doon, di ba? Bakit? Nababasa yung loob, wala namang nakuha sa bintana. Bakit? May crack. Kapag may crack ang pundasyon, ano mangyayari? May makakapasok doon, sisingit. Ngayon, kung tayo nalitulan, di ba, kung ang ating buhay ay sinasabing mahalaga na matibay ang ating mga pundasyon, kung may crack sa mga pundasyon natin bilang mga Kristiyano, ano mangyayari? May makakasingit doon. At alam niyo ba kung ano sinasabi yung mission ng Diablo? John chapter 10, verse 10. Satan has come, to kill, to steal, and to destroy. Yun ang kanyang ginagawa. Pumatay, magnakaw at magwasak. At anong ginagawa niya? Tinitingnan niya yung mga maliliit na cracks sa mga pundasyon mo at doon niya ipipilit na ipasok ang kanyang sarili. Sumasali siyang kasi sumasalingit siya sa buhay natin kung saan may mga crack. Ngayon, maging aware tayo, ano ba ang may mga cracks ba sa pundasyon natin bilang mga Kristiyano? Napakahalagang pag-aralan natin. Hindi sapat na kabisado mo buong Biblia, hindi sapat na alam mo lahat ng 21-27, kung hindi mo naman ito ginagawa, parang kang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin, di ba? Mabuting basahin natin, Matthew 7:21-27. Basahin po natin sa Tagalog. Matthew 7:21-27. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Opo, ganyan po. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kalayaan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at
nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ko, ito ay matutupad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Amen. Kung tignan na natin, hindi kaagad nagsimula doon sa building on the rock. Sinabi muna, sa verse 21, pinakita ni Jesus, itinurn niya yung focus ng kanyang mga tagapakinig. Saan? Obedience. And He rebukes those who claim to be His followers but do not obey His teachings. Ano sabi? Di ba una? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Eh, sino? Madaling magsalita, di ba? May mga taong sumasamba ng galing sa nguso, hindi galing sa puso. Madaling magsalita. Kaya sabi niya, but he who does the will of my Father in heaven. Yung mga taong sabi, Lord, Lord lang. Pero hindi ginagawa ang kalooban ng Panginoon o ng Ama sa langit, ay, sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Nung unang-unang binabasa ko, hindi ko maintindihan. Bakit? Ang sabi dito, ang dami nilang ginagawang mighty deeds, di ba? They prophesy in the name of Jesus Christ, cast out demons in the name of Jesus Christ. Ano pa? Done many wonders in the name of Jesus Christ. But, ano sabi sa 23? And then I will declare to you, I never knew you. Pwede ba lang gumawa ng makapangyarihang bagay isang tao hindi kilala ni Lord? Pwede. May power naman tayo sa ating mga sarili. Di ba? O baka nga ina-empower ko ng Diablo, kinalay niya sa Diablo buhay niya. Hindi lahat na gumagawa ng mga mabubuti at gumagawa ng makapangyarihang bagay papasok sa langit. Eh, sino papasok ngayon sa langit? There's only one way. At sino yun? Sino po ang way? Jesus! John 46, di ba? I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Si Jesus Christ ang nagsasalita doon. Kaya ang sino man taong gumagawa ng mabuting bagay, nagpa-prophesy, nagka-cast out ng demons, nagpapagaling, done many wonders. Pero hindi naman niya tinanggap ang Panginoon sa buhay niya. Wala siyang relationship, personal relationship kay Jesus. Hindi siya makapasok sa langit. Hindi siya kilala ng Panginoon. Tanong, kilala ba tayo ni Lord? Tinanggap mo na ba si Lord? Tanong mo, tinanggap mo na ba si Lord? Ganun lang naman kasimple, pinapakahirap ng maraming tao. Akala kasi ng maraming tao, ang pagpasok sa langit o ang kaligtasan ay paggawa ng mabubuti, PS na lang yon sa pagkakaligtas natin, di ba? Ephesians 2, 8-9. Kagandahang loob ng Diyos. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, naligtas kayo sa magitan ng inyong pananalig. Hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So, hindi gawa ang makapagliligtas sa'yo. Gumagawa tayo ng mabuti kasi ligtas na tayo. Amen po ba? Kaya nga, ang sino mang na kay Kristo ay gumagawa naman ng mabuti. Dahil ang kasunod doon, ang sabi sa verse 10 ng Ephesians 2, we are created. We are God's workmanship created for good works. Yung pala, hindi gumagawa ng mabuti para pumasok sa langit. Papasok ka sa langit dahil sa may relasyon ka sa Panginoon at gagawa ka ng mabuti kasi pasok ka na sa langit. So ngayon, sinabi dito, at yung susunod, nagbigay tuloy na example si Lord, isang illustration. Ito, ang katulad ng isang taong sumusunod sa aking mga kautusan o sa aking kalooban. Isang matalinong tao, nagtayo ng bahay saan? Ibabaw ng bato. Yung matalinong tao. Anong tawag doon sa nagtayo sa ibabaw ng buhangin? Hangal. Hindi tayo hangal. Walang sino mang natitiwala kay Lord na tinatawag na hangal o foolish. We are wise because we have chosen the best.
Amen? Sino Amen. yun? Si Lord. May isang araw, nagpipreach yung alaga ako sa bahay. Tuwa ako kasi sabi ko, tagal ko siyang pinagpipray. Noong unang panahon, lagi ako nagigirip sa kanya kasi ang hirap-hirap alagaan. Pero may isang araw may uwi, may CD, Jesus Field. Chinese translation. At may dalang Bible, illustrated Bible, para sa mga bata. So, nanood kami, tama-tama, wala yung mga magulang nila kasi buntis po sila. And after that, sabi niya, Cheche, I want to be a friend of Jesus. How to do? Sabi ko, praise God, bago ako umalis sa bahay natin, naborn again ang alaga ako. At pagkatapos, nung pataas namin manood, dumating ang mga magulang, ano yan? Yeso. Sabi niya. Tinatanong ng tatay, sino gusto mo? I like Yeso. I don't like Buddha. It's Gaga. Gaga is fake. Nagalit ang ama. Patayin na yan, CD na yan. Paano yan, honey? Sabi niya, ayaw na niya sa Diyos nila. At ang gusto niya si Yeso. Paglaki niyan, tuturuan natin yan. Pero ang sabi ko, habang nandun ako sa kusina at naghuhugas, yun ang akala niyo. Kasi kapag ang isang tao ay nakalagay sa pundasyon, bata, yun ang naging pundasyon niya, dala-dala niya yun hanggang sa paglaki niya. Di ba? Dala-dala niya yun. Magre-remind yung Word of God na natanim sa kanya every time na gusto niyang lumiwa. Saan? Sa kalooban ng Panginoon. Di ba? And after that, ang sabi niya sa mga magulang niya, did you know that everything in this world is created by Jesus Christ? And all good things He do to people. There is a bad man. Do bad things to people. He steal, he kill. He get many things from people. Now, you have two choices. Do good or do bad. Palakpakan si Anton. Bata yun, pero natandaan niya lahat ng mga pinanood niya. Amen. Ang isang tao, isang Kristiyanong kumilala sa Panginoon at sumusunod sa kalooban ng Panginoon at nakatanim ang salita ng Panginoon sa puso niya at isinasagawa niya sa buhay niya ay katulad ng isang matalinong tao. Tanungin mo yung katabi mo, matalino ka ba? Ay, sigurado. Sigurado. Ang isang tao, hindi smart, di ba? Smart. Liver. Foolish. So, tandaan natin to, once na sinabi natin sa Panginoon na Lord, it means we made a commitment to Him as master of our lives. Amen? Tinatawag natin siyang Lord, Lord. Nagdadamdam ang Panginoon na kung bakit? Tinatawag niyo ako Lord, Lord. Di naman kayo sumusunod sa akin. Di ba yung sabi ng Panginoong Jesus? What kind of trust and faith is that? Amen. Tingnan magpapray tayo, Lord, Panginoon. 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 Di na Panginoon. 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 Kaya lang ba tayo nagpapray? Kasi nangihingi tayo. Lord, it means we made a commitment to God na siya ang magiging master ng buhay natin. Ngayon, pag sinabing master, siya nasusunod. Tanong, sino ang nasusunod sa buhay mo? So kung ang Panginoon ang nasusunod sa buhay mo, ang kalooban ng Panginoon ang nagaganap sa buhay mo, at siya lang ang pinapakinggan mo, it means you are wise. Amen? Ang iyong tahanan ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Kapag mabuhay ang pundasyon, kapag ang ilalim ng pundasyon mo ay mga buhangin, hindi matibay, kapag bumagyo, ihirikiya, di ba? Ano nangyayari sa mga bahay na hindi matibay ang pundasyon? Sino may mga bahay dito tinatangay ng baha o ng bagyo? Hindi ba? Bakit? Hindi matibay ang pundasyon eh. Pero ako, yun ang hinangaan ko sa tatay ko kasi lahat ng gagawin niya sa buhay niya, kailangan matatag. Matatag sa desisyon, matatag lahat. At ang bahay namin, yun nga, di ba, taon-taon binabaha. Buo pa rin ng ganyan, hindi namin pinalitan. Kasi sabi nila, ayaw namin malos yung memory ng mga magulang namin, yan ang aming ancestral house. Ano pa rin? Nakatayo pa rin. Pero lagi babad sa tubig. Bakit? Matibay ang pundasyon. Amen? Kapag hindi matibay ang pundasyon natin mga Kristyano, kapag may bagyo sa buhay mo, ang mangyayari, tatangayin ka. Kaya pala maraming Kristyano na kapag mababaw ang relasyon sa Panginoon, mababaw ang pagtanggap sa Panginoon, ano tinanggap niya kay Lord? Siguro blessings lang. Ano tinanggap niya kay Lord? Yung mabubuting bagay yung magagawa sa Kanya, di ba? O kaya tumanggap ka sa Panginoon kasi dinala ka ng kaibigan mo, ang pananampalataya mo ay nakabatay sa kaibigan mo.
natin ay hindi nakapundasyon sa tao. Kapag wala na yung taong tinitingnan mo, mawawala ka rin. Di ba? Hindi rin nakapundasyon sa pangalan ng pastor. Eh, paano kung wala na yung pastor? Bagang pinauwi ni Lord. Miss na ni Lord eh. Pinauwi na. Wala ka na rin. Ayoko na ng pastor na pumalit. Aalis na ako. Hindi doon nakabatay ang ating pundasyon. Amen. Kanino nakabatay? Sabi sa 1 Corinthians 3:11, "For no other foundation can anyone lay." Walang pwedeng ibang ilagay na pundasyon. Sino lang? Than that which is laid. Nakalagay na. Which is Jesus Christ. Wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay kundi ang Panginoong Jesus lamang. Kaya ang church na to, sabi ni Sister Karina, tanong na, kulto ba yan? Kapag ang isang church hindi tinatanggap na si Jesus ay Diyos, kulto yun. Bakit? Paano papasok sa langit yun? Eh, ayaw niyang tanggapin yung daan. Paano siya makakadaan sa pinto? Ang magnanakaw sa bintana dumadaan, hindi sa pinto. Tama po ba? Amen. So, si Jesus ang pinto. Kung ang isang church ayaw maniwala kay Jesus, paano maliligtas sa mga taong nandun? Amen? Yun ang kulto. Nakalagay sa 1 John, ito ang mga antichrist. Ang sino mang ayaw maniwala kay Jesus. So, siya lang ang pundasyon natin. Amen? Jesus Christ. Siya ang ating Diyos. And once we learn to obey, ang sabi dito, ang sino daw nagtayo? Sa ibabaw ng bato, yun yung mga sumusunod, di ba? Once we learn to obey, there will be harmony. Hindi lang sa sarili nating buhay, kundi sa buhay pati ng mga kasama natin o sa mga taong nagpaligid natin. There will be fulfillment and victory pag natutunan natin sumunod. Sa sports, ganyan din, di ba? Sino mga atleta dito? Volleyball, basketball, ano yung merong team? Kapag running, nag-iisa ka lang, di ba? Marathon, isa ka lang. Pero maliban na relay yun. Pero ano ba, pag may kasama ka sa team, hindi ba pwedeng ang gusto mo lang masusunod? Kapag hindi ka marunong sa, ano tawag doon? Teamwork o, kayo ba pagtawag doon sa sports? Kapag hindi tayo marunong sumunod, di ba? Ayan, ito sinasabi ng coach. Kahit ikaw ang pinakamagaling na player, di ba? At hindi mo ginagawa, alin, yung sinabi sa inyo, ito ang ating gagawin. May play tayo, may mga kanya-kanyang Coach. may kanya-kanyang kakayahan ang mga tao sa team. Tama po ba? Amen. Sa baseball din at football. Kung ikaw, feeling mo sarili mo napakagaling mo at nagmamagaling ka mag-isa, hindi mananalo team. Tama po ba? Kahit dito sa church na to, basta hindi maganda idea mo. Pula, puti, ang batoy. Hindi na lang yan. What about the plans? Pero alam mo, kung pare-pare tayo may harmony, kahapon, Dragon Boat. Di ba? Kailangan, isa naman sa buwan. O kung dito, di ba? Meron bang ano sa unahan? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa niya? Alam ba, parang nasa unahan na yun? Para i-persuade niya yung mga players. Sige ba? Kayaw! Galingan niyo ba? Lakasan niyo ba? Malapit na, di ba? At kailangan yung nasa unahan hindi mapapagod. Kahit wala na siyang lalamunan, magpapatuloy siya. Bakit? Kasi siya ang team leader. Tama mo ba? So what's the point? Kung tayo, saan mang setting ito, sa pamilya mo, relationship, dito sa church, wala tayong pagsunod sa mga iniuutos sa atin o sa mga iniuutos sa atin ng Panginoon, walang harmony, mag-aaway-away. Hindi makakarating sa patutunguhan. Imagine mo, isang bangka na ang sumasagwan ay iba-ibang direksyon. Saan pupunta yun? Hindi makakadaya siya sa posisyon niya. Andun lang yun. Di ba? So, yung mga nanalo, sino nanalo? Di ba nanalo mga Pilipino? Yung mga nanalo doon ay hindi lang dahil magagaling sila. Alam nila ang teamwork. Alam nila ang pagsunod sa mga tinuturo sa kanila, di ba? Amen. Siyempre, bilis, galing, endurance, kasama-sama lahat yun. So, once we learn to obey God sa lahat ng aspect ng buhay natin, there will be harmony, fulfillment, and victory. Palakpakan po natin ang Panginoon. So,
ang binabanggit dito na house sa verse 24 hanggang 28 ay sa Greek ay tinatawag na oikia. Naalala ko may IKEA dito. Kaya pala IKEA. Magaling yung nagtayo ng IKEA na yun. Galing sa Greek. IKEA or oikos. Ang ibig sabihin ay house of God or Christian church or dwelling place or spiritual body. So, ito church, house of God, Christian church, dwelling place or yung body mo, spiritual body. Tayo mga Kristiyano. So, hanggat ang isang building na itatayo mo ay mas malaki, dapat mas malalim ang pundasyon. Dito sa Hong Kong, nakita na ba kayong nag-collapse na building? Saan? Anong building yon? Ay, luma na yun. Last year. Pero meron ka rin. Alam niyo kung bakit nag-collapse o pag gano'n, di ba? May kinalaman ng pundasyon o yung mismong pagkakagawa. Tinipid, di ba? Sa Pilipinas, pag ganito, ano nangyayari? Guguho ang building. The bigger the building is, the deeper the foundation must going to be. Dapat. So, i-relate natin to sa buhay nating mga Kristiyano. The more na gusto kang gamitin ng Panginoon ng mas malaki, malakihan, malaliman, malawakan, mas malalim na pundasyon ang idinidevelop sa iyo ni Lord. Kaya ngayon mga dumaranas ang napakaraming pagsubok, sasabihin nila, ba't ba ganito ang buhay ko? Ang daming paghihirap, ang daming pagsubok, kailangan na simulang dumanas. Hindi natatapos yan. Bakit? The bigger the building is, the deeper foundation must be. Gusto mo magpagamit sa Panginoon ng mas malalim? Gusto mo magpagamit sa Panginoon ng mas malawak? Gusto mo magpagamit sa Panginoon ng lubos? Nanalangin ka sa buhay mo, Lord, gamitin mo ako, lahat ng area, lahat ng maibibigay ko sa'yo, ibibigay ko. Then, the Lord will dig down deep within you. Ano mangyayari sa buhay mo? Siyempre, maraming unos, maraming bagyo. Bakit? Pinalalalim ka eh. Hindi ba ang isang puno na walang ugat, ano mangyayari? Pag bumaha, tatangayin. Pero ang isang puno maraming ugat, kahit gano'ng kalalim ang baha, hindi mabubunot, nakatayo lang yan. Tama po ba? So, we must be rooted and grounded in the Word of God. Rooted and grounded in the love of God. Nag-uugat. Ang isang hindi nakatanim ay walang ugat. Tama po ba? Eh, bakit po yung nakalagay sa tubig? Water plant. Tanggalin mo isang araw sa tubig, malalanta. Pero ang mga puno, nabubunga ba ang mga water plant? Kaya mo bang gumawa ng mga papel sa pagpagitan ng water plant? Bahay, water plant. Pero ang mga puno, anong nagagawa sa kanya? Diba, bahay, matitibay na sopa, matitibay na sahig. Nagigets mo po ba? Amen. Ibig sabihin, kung gusto mong maging matatag, matibay, magamit ka ng Panginoon sa mas malakihan, maramihan, patibayan. Di ba? Patibayan. Kailangan malalim ang pundasyon mo. Kaya kailangan laliman mo ang pundasyon mo. Sabihin mo sa mga mo, laliman mo ang pundasyon mo. Tingnan natin. Hindi, nagka-problema ka lang, lalayas ka sa church. Di ba? Manatili ka. Ngayon na-realize mo, mga pagkukulang mo, di manatili ka na, di ba? Saan ka man nilagay ng Panginoon? Meron mga tahanang pinagdadalhan sa atin ni Lord, church na talagang doon kayo nilalagay. Kung hindi mo feel dito, ipag-pray mo, baka sa iba ka, di ba? Kasi inilalagay ni Lord sa bawat pamilya. Doon ka lalago, doon ka lalaki, doon ka magmamature, hindi ka malnourished, di ba? Kailangan well-nourished tayo sa pupuntahan natin. Kaya hindi tayo namimili sa tao. Naramdaman mong dito ka nilagay ni Lord, dito ka magpakalago ka at magpaturo ka. May mga tao naman kasi, nagbe-preach dito. Ang gusto lang nila, blessings. Di ba? God loves you. Yun ang mga gusto. Pero pag tinuturuan mo na ng mga discipleship, bear your cross, deny yourself, ayaw na makinig. Ayoko na daw sa YouTube. Sa YouTube sa May mga tao ngayon natuturuan, hindi lalalim, hindi magugat. Amen po ba? So, lumalalim ang pundasyon kapag natutunan natin yung mga bagay na yon. Hindi lamang tayo nananatiling baby.
Ano pinapakain sa baby? Gatas lang. Gatas ng gatas ng gatas, di ba? Sa taong gatas. Pero ilang taong ka lang na kay Lord, gatas pa rin, mabubulok ang ngipin mo. Ayan mo ba? Meat of the word na ang kailangan mo. Meat. Ano yung meat? Karne. Yung katotohanan na nagagaling kay Lord, hindi puro blessing lang. Ang gusto mo lang laging marinig, God loves you, God accepts you. Totoo yun. Sa una, yun talaga ang una mong tinanggap, di ba? Pero paano pag lumalago ka na, tinuturoan ka ng lumakad? Tumakbo. Lagi ka na lang mapasan-pasan, kilik-kilik. Lampa. Ano ba yung mga lampa? Hindi tunuro ang maging malakas. Amen po ba? Kulang sa nutrisyon. Lampa ba tayo mga Kristyano? So, laliman natin ang ating pundasyon. Amen? Yung sinabi ditong dig down, ibig sabihin, it is to get beyond the surface level Christianity. Surface level Christianity. Okay ako, sa church ko. Nagka-problema, ayaw na sa church. Yun lang yung mga surface level Christianity. Ganun lang. In good terms kami na kaibigan ko, best friend kami, dito ako. Nag-away kayo, hindi nagbayad ng utang, alis na ako doon. Hindi ka natili ka, hindi ka siya makapabayad sa'yo kung nalis ka. Tama ka. Dig down! Amen? Baka yun nga maging dahilan ng marami, hindi ako aalis, hindi ko siya bayan. Bukod doon. Dig deeper. Mas malalim ang pundasyon na kailangan. So, hindi lang surface level ang kailangan nating ma-attain. Magpatuloy ka. So, ano yung mga surface level? Church attendance lang. Attend lang na attend. Okay lang ma-attend ako. Pag may problema, hindi ako attend. Pag nangailangan ng pera, hindi ako attend. Ano pa ba? May mga bagyo, hindi ako attend. May baha, hindi ako attend. Ang ganda ng picture na nakita ko dyan, no? Anniversary, isang babae, hawak-hawak sapatos niya. Nakatupi ang damit. Kasi baha. Papunta rito. Di ba? Kahit bumaha, pupunta ka sa church. Amen. Ang surface level, may baha, wala ako. May bagyo, hindi ako atin. Pero nalang ko single number eh. Paano nga atin? Nasa Wanchay ka, titipat ka dito. Walang biyahe, di ba? But the point is, hindi lang church attendance, kundi you are willing to serve to the church and to everyone. Sabi sa Galatians 6:10, hanggang meron tayong gumawa ka na mabuti, especially saan? Sa mga kasamahan mo, sa tahanan mo, na kinaroroonan mo, yung church na nandun ka. Do good. Sabihin mo sa kapatid mo, do good. Hindi lang church attendance, maglingkod tayo. Kung ano yung kakayahan natin. Hindi ngunit wala kang kakayahan kumanta, sumayaw, hindi ka na makapaglingkod, marami kang pwedeng gawin. Amen? May mga tao gusto boss agad, gusto nandun agad sa mataas, ayaw magsimula sa mababa. Mag-iingat tayo sa mga taong gano'n. Gusto ko yung posisyon na yun. Hindi mo nilagay sa posisyon na yun. Alis na ako dyan. Pupunta ako sa ibang church. Diba? Dumating. Sasabihin sa pastor, Pastor, gusto ko yung posisyon na yun. Tama. Kailangan namin. Dito yan. Pero ano mangyayari sa isang tao gano'n? Magkakaproblema pastor sa kanya. Ayaw niya magpaturo, pero gusto niya sa posisyon, wala sa God sa life mo. Amen. So, surface level Christianity, sasabihin niya lagi, I have faith. Pero do you have works? Sabi ni James. Sabi sa James 2:18, sige, pakita mo nga sa akin yung pananampalataya mo sa magitan ng iyong gawa. Because faith without works is dead. Sabihin niya natin, dead. Faith without works is dead. Ang pananampalataya ang hindi mo ginagawa ay patay. Sasabihin mo, I have faith in the Lord. I have strong faith in the Lord. What are you doing? Pag may problema, hindi ako aatin. Gagawa ako ng paraan para magawa ko ng paraan ng problema ko. Is that faith? Eh di ba with works? Hayaan mo si Lord ang mag-work. Mag-pray ka muna. Amen. Alam mo ba kung ano yung sinasabing dead works? Alam mo ba kung ano ang dead works? Ang sinasabi sa Hebrews 6:1 o 11. Ang sinasabi doon, yung mga ginagawa nating bagay. Pero ang totoo nun, hindi tayo dapat gumawa si Lord. Trabaho ng Panginoon, pinangungunahan mo.
Faith without works is dead.